Okay, sa mga kapatid, magandang gabi pong muli sa at pagtutuloy ng ating pong aralin tonight. So we will be continuing our lesson uh, regarding our topic, yung ating comprehensive Bible study series. Nasa ikatlong bahagi na po tayo regarding staying right with God o how is it really to stay right before the Lord. At napag-aralan natin sa mga previous lesson natin na yung dalawang bagay na how we are able to maintain our being right before our Lord is yung the need to obey, yung ating obedience. Pangalawa na natutunan natin yung need for good deeds. At itong ikatlong bagay na pananatili o makakapag-maintain sa ating right standing before our God. Ito pong lesson natin C is about living free of the law and sin by the Spirit. Now, there are many passages. Alam natin mga kapatid, bago tayo pumunta sa ating pong lesson today, napakarami pong mga passages na nagbibigay linaw sa ating pong topic today of how we are called to live free from the law and sin, and it is only done through the Holy Spirit. Marami tayong mga verses na nagpapatutuo of how indeed believers in Christ are made free by the Lord. Sabi po sa John chapter 8 verse 36, so if the Son sets you free, you will be free indeed. Dito po ay nagbibigay sa atin ng kasiguraduhan kung paano sinabi ang salita ng Panginoon na kung tayo po ay pinalaya ng ating Panginoong Hesukristo, tayo ay indeed napalaya na niya. No? Ibig sabihin, kung tayo pinalaya ng ating Panginoon, makakaranas na po natin, mararanasan natin yung pagiging free sa lahat ng bagay, no, when it comes to our lives as believers in the Lord. Sabi rin po sa Romans chapter 8 verse 1 and 2, therefore there is now condemnation for those who are in Christ Jesus, because through Christ Jesus the law of the Spirit who gives life has set you free from the law of sin and death. So doon natin makikita na why there is no more condemnation for those who are in Christ Jesus, because the law of the Spirit has, sabi doon, has made us free. So that, sabi dito, so the law of the Spirit has made us free from the law of sin and death, no, through our Lord and Savior Jesus Christ. And then also makikita natin dito na sa Galatians chapter 5 verse 1, it is for freedom that Christ has set you free. Sabi doon, stand firm then and do not let yourselves be burdened again by the yoke of slavery. So doon natin makikita ang katotohanan that it is for freedom that Christ has set us free, no? Kung paano tayo pinalaya na ng ating Panginoong Hesukristo, at dahil tayo malaya na, ang sabi ng Panginoon o sabi ni Paul ay kailangan nating tumayo ng firm, no? We need to stand firm then, at hayaan at wag na nating hayaan ang ating mga sarili upang maburden muli ng yoke of slavery o bubalik tayo sa pagkakaalipin natin sa ating mga pagkakasala. Alam natin mga kapatid that believers are set free so that they can live freely, no, from the law of sin through and by the Holy Spirit. Dito natin makikita sa lesson natin mga kapatid na how is it really to live free of law and sin, and it is only done by the Holy Spirit. Okay? Now, sabi dito sa ating lesson, no, as an introduction ng ating lesson, through what Jesus Christ has accomplished, believers have been set free from the Mosaic law or the law given through Moses as the means of being made right with God. So, ibig sabihin, for us to be made right to the Lord, napaka-importante mga kapatid na mapalaya tayo dun sa Mosaic law or the law given to by God through Moses, no? At ito ay sabi nga natin, ito yung magdadala sa atin for us to be made right with our God. At sabi dito, many aspects of the law are no longer applicable, particularly the regulations regarding making atonement for sin. So doon natin makikita dito na one of the regulations nung mga panahon na yon sa Mosaic Law is yung, di ba, taon-taon, once a year, yung chief priest ay papasok sa templo at mag-aalay ng atoning sacrifice.
At dito natin makikita mga kapatid na isa sa mga hindi na po ginagawa no after Jesus Christ offer himself as an atoning sacrifice for our sins ay doon natin makikita no hindi na ito applicable sa atin bilang mga Kristiyano no nung si Jesus ay namatay para sa as an atoning sacrifice for our sins no. Kaya ibig sabihin may mga bagay na hindi na po applicable o hindi na po na-fulfill na nung naparito si Jesus nung siya ay namatay sa krus ng Kalbaryo. Marami dun sa mga law, sa Mosaic law or sa Torah ay hindi na po applicable in our covenant with the Lord. No? At isa nga sa mga hindi na applicable dyan is yung making atonement. Dahil it is already dealt by the Lord nung siya po ay namatay sa krus as an atoning sacrifice for our sin. So ibig sabihin, hindi na yun ginagawa. No? At marami pa po mga bagay na natigil na no pagdating sa mga regulations na nasulat noon sa Torah o do sa Mosaic Law. At isa sa mga bagay nga na nakita natin dito is that yung kung paano na-accomplish ni Jesus Christ no yung mga bagay na hinihingi ng Mosaic Law no lalo na po yung higit sa lahat para tayo maging right no sa ating relasyon sa ating Panginoon. So this does not mean that we are permitted to sin dahil wala na pong makita natin dito na hindi na po regulasyon yung paggawa ng atonement. Hindi ito sinasabi mga kapatid na meron na tayo, pwede na tayong magkasala, no? It means to say, this does not mean that we are not permitted to sin, no? This does not mean that we are permitted to sin, for we are still to obey the spiritual and moral commands of the law that remain pertinent to our relationship with God and to our relationship with other people. So, ibig sabihin dito, sabi ko nga, may mga regulation pa rin sa Mosaic Law na patuloy pa rin dapat maganap no even in our relationship with our Lord no isa sa mga ongoing regulation na nagaganap pa rin sa ating pong relasyon sa ating Panginoon ay yung mga nasabi dito is to obey the spiritual and moral commands of the law no ibig sabihin yung mga moral commands at mga spiritual commands na pertinent no yung na kinakailangan sa relasyon natin sa ating Panginoon Diyos at sa relasyon natin sa isa't isa ay patuloy pa ring nagaganap no sa ating pong covenant sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. So but rather than being preoccupied and with dogly obeying rules, we are to focus on living by God's Holy Spirit. In doing so, we are better able to avoid sin and more effectively fulfill God's will. So doon natin makikita mga kapatid on how we are to focus on living a life that is free from the law of sin, and that is only by the Holy Spirit. Alam natin mga kapatid na hindi natin to kakayanin by ourselves. Wala tayong kakayahan to live free of the law and the sin, but it is only done through the Holy Spirit. Okay, so let's go now to our first passage. Sabi dito, the first thing that we need to do when we talk about living free of sin, of law and sin by the Spirit, is that our freedom from the Mosaic law does not permit us to sin. Yun nga yung sinasabi kanina, no? This does not mean na nung nagkaroon na tayo ng freedom sa Mosaic law, ito ay nagbibigay sa atin ng pahintulot na patuloy na tayo magkasala. No. It means to say our freedom from that law does not permit us anymore to sin. Bakit hindi na dapat tayo namumuhay sa kasalanan no after we have been made free by a Lord. Kung paano tayo pinalaya ng ating Panginoon. Ang sabi po ni Paul sa Galatians 5:13, sabi niya, "My brothers and sisters, God called you to be free, but do not use your freedom as an excuse to do what pleases your sinful self. Serve each other with love." So unang-unang sinasabi dito ni Paul no sa pagdating po sa ating pong buhay bilang pinalaya na ng ating Panginoon. Ibig sabihin diyan, sinasabi dito sa verse na ito na God called you to be free. Tinawag tayo ng ating Panginoon Diyos upang maging malaya no, sa lahat ng bagay.
sa ating aspeto natin bilang Kristiyano, no? Sa ating relasyon sa ating Panginoon, dahil pinawalang sala na tayo po mga kapatid ay binigyan ng kalayaan na ng ating Panginoong Kristo nung siya'y namatay para sa atin. Ibig sabihin, ang calling ngayon, ang pagtawag ng Panginoon sa atin is to continue to live freely, no, bilang mga mananampalataya ng ating Panginoon. You are called to be free. But then, kahit na tayo raw po ay naging malaya na, napaka-importante na hindi daw natin gagamitin yung ating kalayaan as an excuse to do what pleases our sinful self. No? Yung para bang gagamitin natin yung ating kalayaan para parang excuse siya para gawin natin yung mga bagay na ginugusto ng ating sinful nature, ng ating sinful self. No? Kaya napaka-importante po talaga na maintindihan natin itong freedom na ito na ibinigay sa ating ng Panginoon, yung kalayaan na yan na hindi rin nagbibigay permiso sa atin upang patuloy pang magkasala. So ang calling ng Panginoon sa atin is para tayo to maintain our freedom in the Lord. So we are to maintain our freedom in Christ. Hindi daw nating dapat gamitin yung ating kalayaan sa paggawa ng kasalanan. But then sabi doon kung ano, not to please our sinful nature or not to please our sinful self, but we will use our freedom to please the Lord. No, hindi natin gagamitin yung kalayaan natin to please ourselves or yung to please our sinful nature, pero we will use our freedom to please God. And one thing that pleases the Lord na gagamitin natin yung ating kalayaan is to serve with love. Sabi dito, serve each other with love. So, isa sa mga bagay na magagamit natin yung kalayaan natin is yung sa paglilingkod natin sa isa't isa na may pagmamahal. At alam natin, kapag ginawa natin ito at ginagamit natin yung ating freedom from the Lord in serving each other, I believe na ang napiplease ay ang ating Panginoong Diyos at ang ating Panginoong Kristo. Kaya napakaganda na ang kalayaan natin ay ginagamit natin sa mga bagay na ikabubuti ng bawat isa, ikabubuti ng lahat sa ating relasyon sa isa't isa, lalo tigit sa lahat sa na magiging kalugod-lugod sa ating Panginoon. Hindi natin to gagamitin upang isatisfy yung ating sinful flesh, yung mga craving ng ating sinful nature. But at the same time, hindi natin gagamitin ang ating kalayaan sa patuloy na paggawa ng hindi maganda at hindi kalooban ng ating Panginoon. So tayo pinalaya na from the Mosaic Law, no? Kung titingnan natin, no, itong Mosaic Law ay part ng Old Covenant nung mga panahon ni Moses. But then we come to see here that in our relationship with the Lord, alam natin na we are not part anymore of that old covenant, but then we are part of the new covenant na dulot ng ating Panginoong Kristo sa mananampalataya na nananalig nung tayo nanalig sa ating Panginoon. So we are now free from that Mosaic law because we are not part of that old covenant, but now we are part of the new covenant that the Lord established through His Son, Jesus Christ. Kaya meron na tayong freedom from the Mosaic law. So alam natin napakarami pong mga law na ibinigay si God, no, kay Moses, no. Kasama na diyan yung mga bagay o mga pagkain na hindi dapat kainin, no. Meron ng maraming mga law, no, patungkol po na ibinigay sa mga Israelita at that time kung paano sila makikipagrelasyon sa bawat isa. Although marami doon ay ganun pa rin, no, na walang nabago doon. Kagaya ng Ten Commandments, alam natin mga kapatid na ito ay applicable pa rin sa atin bilang mga Kristiyano, no, na nandun pa rin yung we obey the Ten Commandments as what the Lord gave before. But then meron pong mga regulations na part of Mosaic na hindi na po applicable sa atin, no? At alam natin at dahil sa ginawa ni Jesus when the Lord fulfill the law, makikita natin dito na we have now freedom from the Mosaic law because of what Jesus Christ has done on the cross. So in fact, sabi dito, sinning results in enslavement to sin. Ibig sabihin, ang gumagawa daw ng kasalanan ay ito'y
tunay o nagtuturo na siya ay alipin pa rin ng kasalanan. At yun ang sinabi ng Panginoon sa John 8:34. Sabi niya, Jesus answered them, I tell you the solemn truth, everyone who practices sin is a slave of sin. Sino daw ang patuloy na nagpa-practice o gumagawa ng mga kasalanan ay ito raw po ay alipin ng kasalanan, no? So doon natin makikita, no? Kasi kung tayo daw pinalaya na tayo bilang sa pagkaalipin natin sa mga kasalanan natin, ibig sabihin hindi na tayo dapat nagpa-practice ng sin. Kasi ang mga nagpa-practice daw ng sin ay yung mga slaves of sin. But then, nung mga panahon na yon, yes, we can say na alipin tayo ng ating pagkakasala. Kaya dahil alipin tayo ng ating pagkakasala, lagi tayong gumagawa ng mga kasalanan o ng mga bagay na hindi maganda. But then, because now that we died to sin, sabi doon, no? And tayo pinalaya na ng ating Panginoon sa ating pong pagkakasala at tayo pinawalang sala ng ating Panginoon, and we have now freedom in Christ. So, ibig sabihin doon, pinalaya na tayo sa ating pagkakaalipin, sa ating pagkakasala. Kung kaya nga po, dahil pinalaya na tayo, dapat hindi na tayo nagpa-practice ng sin. No? Hindi na tayo gumagawa ng mga bagay na labag sa ating Panginoon dahil nga na hindi na tayo alipin ng ating mga pagkakasala. Because why? It's because we are made free already as being slaves of sin before. No? Pinalaya na tayo, kaya dito hindi na ito applicable sa atin. Kaya na nakakapagtaka at nakakalungkot pa rin mga kapatid na meron pa rin mga kapatid natin o mga Kristiyano na patuloy pa rin nakakagawa ng mga pagkakasala. Ibig sabihin, nandun yung question mark talaga kung sila ba'y talaga napalaya na sa kanilang pagkakaalipin sa kasalanan. Kasi kung sila'y pinalaya na ng ating Panginoon sa kanilang pagkakaalipin, dapat hindi na sila gumagawa ng kasalanan. Ayun ang sinasabi ni Lord. Kasi ang mga gumagawa daw ng kasalanan ay yung mga alipin ng kasalanan. But since we are not already slaves of sin, no? Hindi na tayo mga alipin ng ating pagkakasala, hindi na tayo dapat gumagawa ng mga bagay na gayon. Kasi pinalaya na tayo sa ating pagkakaalipin. Okay? So number 2, sabi doon, we have freed from the law to live by the Holy Spirit. So anong dahilan bakit tayo pinalaya sa law? Doon sa Mosaic Law in the Old Testament. Ang sabi dito, tayo raw ay pinalaya sa kautusan na ibinigay dati, no? Yung mga law na ibinigay kay Moses para daw tayo ay makapamuhay sa pamagitan ng banal na espiritu. Kasi noong mga panahon na yon, ang mga Israelita, they try to obey the law by themselves, no? Yung kinakaya nilang isundin itong mga kautasan na ito sa pamamagitan ng kanilang mga sarili. Kaya doon natin makikita that hindi sila nagtagumpay, no? It's because we cannot really obey the law by ourselves. Ito ay magbibigay sa atin ng katotohanan kung bakit hindi natin kayang sundin ang kautusan, no? Even yung mga kautusan ibinigay dati is because uh, we have no means, no? Wala tayong kakayahan mga kapatid to obey the law. Kaya nung mga panahon noon na akala ng mga Israelita ang makapagbibigay sa kanila upang maging right sa mata ng Diyos is to obey the law. Pero ang problema, they cannot really obey the law is because of their sinful flesh, no? Dahil nga sa meron tayong sinful nature, it will really lead us not to obey the law, no? Wala tayong kakayahan to obey the law. But what is so good when it comes to our Lord Jesus Christ, when tayo pinalaya na sa pamamagitan ni Jesus sa mga lumang kautusan na yan, ay dito natin makikita that God has given us now the Holy Spirit so that we can now live by the Holy Spirit. It is through the Holy Spirit, sabi nga natin, that we can live a life that is free from law and sin. No? Kasi we cannot really free ourselves from the law and we cannot really free ourselves from sin by ourselves, but it is through the Holy Spirit that we can now be free from the law and sin. Sabi po ni Paul sa Romans 7:6,
But now we have been released from the law, no? Because we have died to what controlled us, so that we may serve in the new life of spirit and not under the old written code. So dito natin makikita mga kapatid, sabi doon, but now we have been released from the law. Tayo raw po ay pinawalang sala na, no? Kung ibig sabihin, tayo ay pinalaya na sa mga kautusan na ito, no? Talking about the Mosaic law, no? Tayo po ay na-release na doon sa kautusan na yan because we have died. Bakit tayo na-release? Because we have died to what control us. Dati kasi yung law ang nagko-control sa atin. And bakit ba nung tayo namatay, nakasama ni Jesus, no, sa pamamagitan ng ating pananalig sa Panginoon, we died to what control us, no. Kaya tayo na pinawalang pinalaya na tayo sa kautusan na yan nung tayo namatay kasama ni Jesus doon sa mga bagay na nagko-control sa atin. Yun nga yung the law. Upang, sabi dito, so that we may serve in the new life of the Spirit. Para makapamuhay tayo o makapaglingkod tayo sa bagong buhay na dulot ng banal na Espiritu o dulot ng Espiritu ng Diyos at hindi under the old written code. No? Kasi wala tayo talaga that we are not able to find life no under the old written code. Sabi doon, living by the Holy Spirit involves, sabi nga natin, being both alert to and responsive to the Spirit's promptings, relying on the Spirit's power to enable and transform us. So, ibig sabihin dito, mga kapatid, why we have been released from the law is para hindi na tayo makontrol nitong law na ito, no? Why is because we have died to that law. Para tayo daw ay makapamuhay, makapaglingkod doon sa buhay, sa bagong buhay na idinulot sa atin sa pamamagitan ng banal na Espiritu at hindi under the old written code. So, paano tayo mamumuhay ayon sa banal na Espiritu? So, ang sabi dito, living by the Holy Spirit, ay marami pong mga nakapaloob dyan. For us to live by the Holy Spirit, it involves, may kaakibat daw, being both alert to and responsive to the Spirit's prompting. So maging alerto daw tayo sa mga prompting o sa mga prompting ng banal na Espiritu, kung ano yung nililid tayo ng banal na Espiritu, at hindi lang maging alert tayo dun sa leading ng banal na Espiritu, kundi ganun din na dapat maging responsive tayo doon sa mga leading ng banal na Espiritu sa atin. Okay, yung promptings dito, yung leading ni Lord sa pamamagitan ng banal na Espiritu. So maging alerto daw tayo doon sa mga promptings na yan, sa mga leading ng banal na Espiritu, and as we been alerted no by this prompting, kailangan din at kaakibat dito yung maging responsible tayo, no, maging responsive tayo dun sa prompting na yan. No? We need to obey the prompting of the Spirit. So ganun pala, no? So to live by the Spirit is always to be responsive kung saan tayo dinadala ng ating Panginoon. Hindi tayo pinapasakop natin ng ating mga sarili, no? We submit to the promptings of the Spirit wherever the Lord or the Spirit of God is leading us. At the same time, sabi dito, living by the Holy Spirit is relying on the Spirit power. So kapag tayo daw ay namumuhay sa banal na Espiritu, ibig sabihin magre-rely tayo, magdedepende tayo sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Okay? At the same time, living by the Spirit is to enable and transform us. Alam natin mga kapatid na ang banal na Espiritu ang nakapagbibigay sa atin ng lahat ng mga bagay, no? Ini-enable niya tayo sa lahat ng mga bagay na dapat gawin. Siya yung nagbibigay power sa atin, no? Nag-empower sa atin. Siya yung nag-enable sa mga bagay na dapat gawin, no? At the same time, through the Holy Spirit, dun tayo nababago, no? Kapag tayo ay namumuhay sa banal na Espiritu, doon tayo natatransform, no? Doon tayo nababago sa ating mga buhay bilang mga mananampalataya ng ating Panginoon. Along with this, sabi diyan, our mind should be focused on the things of the Spirit. Ibig sabihin, living by the Spirit of the Lord, mga kapatid, is
to focus our minds, no? Dapat nakatuon yung ating pananaw, yung ating pag-iisip sa mga bagay kung ano ang gusto ng Banal na Espiritu sa ating mga buhay. Kailangan nandun nakapokus tayo dun sa mga bagay na patungkol sa Espiritu. No? Kaya dapat yun yung mga nilalaman ng ating mga pag-iisip, nakatuon, nakapokus tayo doon sa mga yon. And that is how is it really to live by the Spirit of the Lord. To live by the Spirit is to be under the control. No? Ibig sabihin, yung pinapasa ilalim natin ang ating mga sarili sa naayon sa kapangyarihan ng banal na espiritu. At yun ay kinakailangan for us to continue to put to death our sinful flesh, no? Kasi sabi nga ni Paul, kailangan nating mamatay patuloy sa ating sinful nature so that we will not gratify the sinful flesh. So kailangan natin talaga na gawin yon, and we can only do that by the Holy Spirit. And it is the Holy Spirit who had freed us also from the law of sin and death so that we are able now to live a life of, that is new, no? According to the Spirit of the Lord na idinulot ng ating Panginoon sa atin bilang mananampalataya ng ating Panginoon. So, we are free from the Mosaic law at dahil tayo pinalaya na ayon sa kautusan, so hindi ito parang permiso para patuloy tayong magkasala. Tayo ay pinalaya daw sa kautusan para makapamuhay daw tayo na naayon sa banal na espiritu. Sabi dito, another thing about living free of law and sin is that instead of living by the sinful nature, we are to live by the Holy Spirit. Napaka-importante, no? Dalawa po yung pwedeng mangyari sa ating buhay bilang mga Kristiyano ngayon, no? Unang-una, we can live by the sinful nature. Pangalawa, we can live by the Holy Spirit. So, ibig sabihin, merong dalawang bagay o opsyon na pwede nating gugulin ang ating mga buhay ngayon bilang mananampalataya is either we submit and live according to the sinful nature, or either we submit ourselves and live by the Holy Spirit. So, nasa atin po yung desisyon niyan, mga kapatid, kung sino yung gusto nating manaig or how we will able to live as being believers in Christ, no? Because it is possible that we are able to live by the sinful nature, and at the same time we are able to live by the Holy Spirit. So alin dito ang gusto nating pong gawin, no, na ipamuhay? But then ang sinasabi dito ni Paul, instead of living by the sinful nature, kailangan daw natin we live by the Holy Spirit. Dapat ang asamin daw natin is not to live by the sinful nature, kundi ang asamin daw natin is to live by the Holy Spirit. Okay? Kasi sabi po ni Paul sa Romans 8, 3b to 5, he condemned sin in the flesh so that the righteous requirement of the law might be fulfilled in us who do not live according to the flesh but according to the Spirit. So doon natin makikita how God condemned sin in the flesh, no? At bakit niya kinondemn yung sin in the flesh? Para daw yung righteous requirement of the law might be fulfilled. So ano yung requirement? Ano yung righteous requirement of the law na dapat matupad? Ang ibig sabihin doon, yung so that we will not live anymore according to our sinful flesh, but according to the Spirit. So yung pala yung righteous requirement of the law, na tayo daw ay makapamuhay na naayon sa banal na Espiritu. Hindi sa ayon sa ating laman or sa ating pong sinful flesh. Kasi posible nga na bilang mga Kristiyano, we are still living according to the flesh, no? At maraming Kristiyano na nangyayaring ganyan, no? Na parang mga carnal Christian, they say that they are believers in Christ, pero makita natin dito that they are still living according to the sinful nature, yung carnality, okay? But then, ang gusto ng Panginoon is for us to live now according to the Spirit. Yun yung requirement, eh. And for those who live according to the flesh, they will always set their minds on the things of the flesh. Alam natin kapag namumuhay tayo sa ating pita ng ating laman, yung ating isipan ay nakatuon sa mga bagay patungkol kung ano yung ng sinful flesh, no? Yun yung laging
iiral sa ating mga buhay kapag tayo namumuhay ayon sa pita ng ating laman. No? Ang nilalaman lagi ng ating isip is to satisfy, para masatisfy yung craving ng sinful flesh. Kaya doon lagi iikot ang ating mga buhay, no? To satisfy the sinful nature. Doon lagi natin iisipin natin lagi yung mga bagay na nanaayon sa pita ng ating laman. Pero compare naman kapag tayo mamumuhay according to the Spirit of the Lord, no? Kung tayo mamumuhay naman according to the Spirit, doon natin makikita na ang ating mga isipan, ang ating puso ay nakatuon kung ano yung kalooban at kagustuhan ng Banal na Espiritu. So doon natin makikita yung pagkakaiba, no? Kapag tayo namumuhay na ayon sa ating pita ng laman at kung tayo naman din or mamumuhay tayo na naayon sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Kasi yung manifestation nito makikita natin, no? Doon sa ating mga buhay bilang mga mananampalataya, kung tayo po ay mamumuhay na naayon po sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu, makikita natin na lahat ng mga bagay patungkol sa ating buhay, lalo tigit sa lahat sa ating isipan, ito'y nakatuon at nakapokus sa mga bagay na kalooban ng Banal na Espiritu sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya nga sabi ni Paul sa Galatians 5:16, "But I say, live by the Spirit and you will not carry out the desires of the flesh." Yun nga yung sinasabi ni Paul, no? Para hindi tayo makapamuhay na naayon sa pita ng ating laman, kailangan nating mamuhay na naayon sa banal na espiritu. Yun lamang po ang makapagbibigay sa atin ng kapangyarihan at pamamaraan para hindi natin masatisfy yung craving ng ating sinful nature. Kapag tayo namumuhay sa na naayon sa kapangyarihan at pamamaraan ng banal na espiritu, doon natin makikita na ito'y magdadala sa atin upang hindi natin sundin o i-carry out, no, o bigyan ng katuparan yung mga desires o yung craving ng ating pita ng laman. Alam natin yung desires of the flesh, no, matindi po yung craving and temptation niya, no. Makikita natin dito yung the lust of the eyes, no, yung the lust of the flesh at yung pride of life. Ito yung naglalarawan sa ating sinful nature eh. So doon natin makikita kung bakit kapag merong craving ng flesh, mahirap i-resist talaga yan, no? Kasi nandoon yung lust of the eyes. 'Di ba? Karamihan ng mga bagay kung paano tayo tinetempt ng ating kalaban is yung mga bagay na nakikita natin sa ating mga paligid, no? Lalo na yung mga bagay na parang inaasam mo na magkaroon ka ng ganung mga bagay, isn't it? 'Di ba yung lust of the eyes nung nakita ni Adam and Eve, no, yung prutas of the forbidden tree, no? Doon natin makikita na parang may craving na parang masarap tikman o masarap na kainin, no? So nandun yung lust of the eyes. Nakikita mo pa lang parang may craving na parang gusto mo yun, no? Gusto mong kunin o gusto mo. So yun yung craving ng sinful flesh, no? Hindi natin yan kayang i-resist by ourselves, no? But if we submit ourselves and live by the Spirit, kaya nating i-carry out, no? Not to carry out yung mga sinful desires na yan na dulot ng pita na laman. Yung pita na laman sabi nga natin is so strong na hindi natin po kaya talaga yan na ma-resist, no? And that only can happen if we know how to live by the Spirit of the Lord. So yun yung pinaka-key dyan, no? For us to not to live in our sinful nature, kailangan natin talaga mamuhay na naayon sa banal na Espiritu ng ating Panginoon. So not only we need to live by the Holy Spirit, but for us to maintain our right standing before our Lord in terms of our freedom, kailangan nating mamuhay in God's grace. No? We need to rely not only on the Holy Spirit, but also to rely on God's grace. Sabi po sa Acts 13:43, when the meeting of the synagogue had broken up, many of the Jews and God-fearing proselytes followed Paul and Barnabas, who were speaking with them and were persuading them to continue in the grace of God. So, dito natin makikita, no, na may mga
ah, when the meeting, nung natapos daw yung meeting sa sinagoga, no, marami daw sa mga Hudyo at mga God-fearing proselyte, they started now to follow Paul. Sumusunod sila kay Paul at kay Barnabas who were speaking with them, no? It's to si Paul at si Barnabas ang nagtuturo sa kanila. At itong mga taong ito, sila Paul at Barnabas, ini-encourage o pinipersuade nila itong mga Jewish yung mga Jewish na naniwala at yung mga God-fearing proselyte upang patuloy daw silang mag-rely or continue to live or continue to uh, continue to live in the grace of the Lord, no? Yung they are able to live according to the grace of our Lord, of our God. So, after experiencing God's grace in being made right with Him and being given salvation, sabi doon, Christians are to live in the realm of His grace. Tama 'yon, no? Kung tayo, kung titingnan natin dito, what made us right before our God is the grace of the Lord. So, kaya naging ganun yung standing natin that we are made right with the Lord is because of God's grace. And it is also by God's grace kung bakit tayo nagkaroon ng salvation. Di ba sabi sa Ephesians 2:8 to 10 that it is by grace that you have been saved. So kung by God's grace tayo na ligtas and it is also by God's grace kung paano tayo ginawang tama sa mata ng ating Panginoon. So, dito nating makikita na after we have been saved, no? After being made right with the Lord, kailangan nating mamuhay na patuloy na naayon sa grace at sa grasya ng ating Panginoon. I believe we all live by grace only. Ibig sabihin, dahil tayo ay lahat ng mga bagay na nangyari sa ating buhay, sa ating kaligtasan, sa ating pong standing before our God is always by God's grace. Kaya after that, kailangan nating patuloy rin mamuhay na naayon sa grace ng ating Panginoon. And so this, sabi dito, this primarily involves being faithful to God and holding to the faith. So, to live by God's grace is to continue to be faithful to the Lord. Maging tapat daw tayo sa ating Panginoon Diyos at patuloy daw natin panghawakan yung ating pananampalataya. Remaining in His grace, staying right with Him. So to stay right with the Lord and to remain on the grace of the Lord is to continue to be faithful to our God sa lahat ng mga bagay na tinawag niya sa atin, mga kapatid. And to continue to hold doon sa ating pananalig at pananampalataya sa ating Panginoon. It also encompasses trusting in God's grace to meet one's need, notably spiritual needs. No? Isa rin sa makikita natin, living by the grace of the Lord is to trust in God's grace para ma-meet yung ating mga pangangailangan. Lalo na tigit sa lahat yung pangailangan nating spiritual. So pag sinabi nating grace, yan yung mga blessings ni Lord, no? Kaya nga yung lagi nating pinagsapapasalamat yung ating mga bagay na idinudulot ng ang Panginoon Diyos sa atin sa pamamagitan ng ating mga pangailangan sa pang-araw-araw ng ating mga pangailangan at yung mga blessings na yon ay grace from the Lord, no? Kaya nga patuloy tayong magtiwala doon sa grace na yan na it is by grace, sabi nga natin, by God's grace that lahat ng ating mga pangailangan ay sinusupply ng ating Panginoon. Lalo tigil sa lahat, yung ating spiritual needs. So living in God's grace is complementary to living by the Holy Spirit. No? Kaya nga, may kaakibat yon, no? To live by the Holy Spirit is to live by God's grace. And to live by God's grace is to live by the Holy Spirit. So, hindi mo siya pwedeng pag-iwalayin. Complementary yung bawat isa sa kanila, no? Ibig sabihin, nagko-complement ang isa't isa, no? When you live by the Holy Spirit, then it will allow you to live by God's grace. And when you live by God's grace, it will always lead you to live by the Holy Spirit. So additionally, it contrasts in particular with the living by the law. Kasi nung mga panahon na yon, it is not by God's grace that yung mga yung Israelita, no, they always rely to the obedience of the law, no. Doon sila nagre-rely yung para ma-obey nila yung law. Kasi akala nila by obedience of the law, doon sila magiging right sa mata ng Diyos, no? Yung kanilang right standing, akala nila ay ito'y idudulot ng law.
kapag ito'y nasunod nila. But then alam natin mga kapatid na sabi nga natin kanina, wala silang kakayahan to obey the law, no? So that they may be put right before our God. Putting right before the Lord, no? Nung tayo po ay naging right sa mata ng Diyos o sa mata ng ating Panginoon, ito po ay dulot ng righteousness ni Christ sa ating buhay. Hindi ito sarili nating righteousness, no? Why we have been made right before our God. So, ganun din naman makita natin dito, no, na uh, being made right before the Lord is to continue to live by the Holy Spirit. To be made, to maintain our being right before our God, kailangan natin mamuhay na naayon sa banal na Espiritu at patuloy tayong mamuhay na naayon sa grasya ng ating Panginoon. So note, sabi dito, inner righteousness and right attitudes are needed rather than mere compliance with law. So doon natin makikita na yung inner righteousness, no? Magkaroon tayo ng inner righteousness, yung right attitudes natin ay kinakailangan daw rather than compliance with the rules. It's because sabi nga natin kanina, no, ang bibigay sa atin ng right standing sa ating Panginoon Diyos is not yung mag-comply tayo sa rules o yung ma-obey natin yung rules. Kasi sabi nga natin, wala tayong kakayahan doon because of our sinful flesh. Pero ang makapagdudulot sa atin para magkaroon tayo ng right standing before our God is yung ating inner righteousness at yung ating right attitude, no? Yung inner righteousness natin, it is given to us by our Lord Jesus Christ at yung right attitude natin is dulot sa atin ng banal na espiritu when we always live by the Holy Spirit, isn't it? When we live according to the grace of the Lord, I believe we are able to have that right attitudes, no, na kinakailangan bilang isang mananampalataya at bilang anak ng ating Panginoon. Sabi po sa Matthew 5:20 to 22 at saka sa verse 27 to 28, for I tell you, unless your righteousness goes beyond that of the experts of the law and the Pharisees, you will never enter the kingdom of God. So dito natin makikita yung challenge ni Lord na ibinibigay niya sa kanyang mga disciples, no? Kailangan daw natin mahigitan, no? Unless your righteousness go beyond. Kailangan natin mahigitan daw yung righteousness ng mga experts, ng mga scribes, ng mga Pharisees. Kasi kung hindi natin mahihigitan yung righteousness nila, no, we will not enter the kingdom of God. Pero ano ba yung righteousness na meron itong mga scribes at itong mga Pharisees? Di ba sa kanila more of a self-righteousness na tinuturing o dinideclare nila yung kanilang mga sarili bilang mga righteous people, no? But then, yung righteousness na yon, it is a man-made righteousness, no? It is not God who declared them righteous. Hindi ito inner righteousness. Kundi, alam natin, ito ay parang sila mismo lang ang nag-declare sa kanilang mga sarili na sila ay righteous, no, sa mata ng Diyos. Kaya sabi doon ng Panginoon, kailangan natin daw na wag ganon ang righteousness natin, no? Because if we will be this, kung tayo daw ay magiging kagaya nitong mga scribes and Pharisees in terms of our understanding of righteousness, then we will not enter the kingdom of God. No, hindi raw tayo makakapasok na sa kaharian ng Diyos. Kasi ang kinakailangan ng righteousness para tayo makapasok sa kaharian ng Diyos ay yung inner righteousness that only Jesus Christ can give unto us, no? Yung righteousness ng Panginoon, hindi nating sariling righteousness. You have heard that it was said to an older generation, sabi ni Jesus, do not murder, whoever murders will be subjected to judgment, but I say to you that anyone who is angry with a brother will be subjected to judgment. You have heard it that is said, sabi niya, do not commit adultery, but I say to you that whoever looks at a woman, desire her, has already committed adultery in her heart. So, ano yung sinasabi ni Lord dito? Jesus refers to the Jewish leaders' lack of true inner righteousness. Kasi sa kanila, it is more of a
and outward righteousness. Hindi siya inner righteousness, kundi yung outward, no, yung panglabas na righteousness. Kasi sa kanila, laging pakitan tao. Kaya nga mga hipokrito ang tawag sa kanila ng ating Panginoon. Kasi yung reality, hindi yun yung nangyayari, kundi panlabas lang lahat. Pakitan tao lang, yung kanilang righteousness. Kaya gumagawa sila ng mga bagay na tama, no, para masabi sa ila ng mga righteous people sila, no. But actually, they are not really righteous at all, no? So, ito raw, sabi dito ni Jesus, ito yung mga Jewish leader, they lack true and inner righteousness. They gave the appearance of complying with the law's commandments and indeed probably did largely comply with its rules and regulation. But their character were not consistent with the spirit of the law. So, sumusunod lang sila sa mga law, pero kung titingnan natin yung kanilang sabi nga natin, no, yung in outward thing, nakakapag-comply sila o nakakasunod sila sa commandment, pero dito natin makikita na yung kanilang heart, no, sabi doon, sabi dito, but their character were not consistent with the spirit of the law. Yung kanilang heart is not there, no? Jesus may well had this latter point in view in consequently speaking of attitudes that should accompany obedience of such commands as door forbidding murder. So dito natin makita na meron pong mga pagbabago na nangyari dun sa mga commandment ng ating Panginoon. 'Di ba? In the in the Mosaic law, 'di ba, yung 'di ba sa Torah, sabi doon do not murder. Sabi doon, whoever murders will be subjected to judgment. Yun yung binigay sa Old Testament, no? Do sa Old Testament. Pero kung mapapansin ninyo, nung in the New Covenant, in the New Testament, it is not like that anymore, no? Kasi yes, do not murder, but murder can be also in terms of something, no? Kahit hindi ka pumatay physically, you can be also subjected as being in terms of murder. Kasi sabi dito, kapag daw tayo ay may galit, sabi ni Jesus Christ, but I say to you that anyone who is angry with a brother will already be subjected to judgment. Okay, so doon natin makita na para ding uh, na-murder natin ng isang tao kung meron tayong galit sa kanya, no? Yung ang sinasabing galit dito, yung meron kang gustong gawin dahil sa galit mo, meron kang gustong gawin na masama, no? Parang gusto mo siyang saktan o gusto mo siyang gawa ng hindi maganda, no? So ibig sabihin nun, kahit ganun yung ating iniisip sa ating isipan pa lang, no? Parang nagpaplano tayo ng hindi maganda sa isang kapatid. You are already judged, no? You are already committing murder in your heart, in your mind, no? Kasi meron ka ng mga bagay na gustong gawin sa isang tao, and that is also sabi nga natin, you will also be subjected to judgment. Ganun din when it comes to no? Ganun din yung sinasabi ng Panginoon pagdating din sa adultery, no? 'Di ba ang adultery, it is more of physical adultery, yung pakikiapid natin physically. But then, ang sabi din ni Lord, no, not only that in terms of adultery, pero kung makikita natin, pinalawak ng ating Panginoon yung understanding of what adultery. Hindi lang ito panlabas na adultery, pero in our inner self, in our inner heart, pwede tayo mag-commit ng adultery na hindi tayo nakikiapid physically. Kasi sabi dito ni Lord, kapag tayo ay tumingin sa isang babae na meron tayong desire, no? Parang meron lust tayo sa babae na yon, we are already committing adultery in her, no? In our heart. So ibig sabihin, sa mata ng Diyos, hindi lang ito outward righteousness, no, but it includes also inner righteousness. Kasi hindi lang ito outward pagdating sa pagsunod sa mga kautusan, pero deep inside, kahit hindi tayo magkasala outwardly, no, sa panlabas, but then we can also sin in our heart, no, at doon natin makikita na dito na parang pinalawak ng ating Panginoon itong mga commandments na ito in the Torah, no? Na hindi lang ito physical na nangyayari panlabas, kundi
in our hearts, no, dapat magkaroon tayo ng inner righteousness, yung right attitude in our mind, in our heart, so that we will not able to sin also, no, when it comes to the law of the Lord. So doon natin makikita mga kapatid how napaka-importante na magkaroon tayo ng inner righteousness at right attitude rather than mere compliance o yung physical na obedience sa rules. Kasi pwede tayong mag-obey ng rules pero yung heart naman natin ay hindi tama, no? Panlabas na makapag-obey tayo pero hindi naman tayo, wala naman tayo talagang obedient heart pero panlabas lang lagi yung compliance natin, yung pagtupad natin o pagsunod natin sa mga kautusan. So, kasi ganun nung makikita natin sa mga pariseo o mga leaders ng mga panahon na yon. Kaya nga lagi silang nire-rebuke, kinokorek ng ating Panginoon. Kasi ang gusto ng Panginoon bilang mga disciples niya, hindi lang mere compliance in the outward, no? Yung magkaroon tayo ng compliance with the rules or yung mga commandment, no? But ang mahalaga sa Panginoon, sabi nga natin, hindi yung ang outward thing na nakikita sa atin. Pero ang nakikita ng Panginoon lagi yung inner natin being. Kaya kailangan natin magkaroon ng inner attitudes, yung inner righteousness, at yan ay makapagdudulot lamang sa atin sa pamamagitan ng righteousness ni Christ at sa pamamagitan ng banal na Espiritu ng ating Panginoon. So from here I end. So let me just stop this recording.